Naniniwala daw si dating Presidential Legal Counsel Attorney Sal Panelo na ang impeachment nga po na isinusulong para kay Vice President Sara Duterte ay para ma-disqualify siya sa 2028 presidential election. Ayon nga po sa kanya na ang purpose daw talaga ng impeachment is to disqualify her sa 2028 kasi isa nga daw sa consequence ng impeached official ay hindi lang removal from office kung hindi disqualification rin from holding office at yan daw talaga ang target ng mga nagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Napakaugong din naman kasi talaga ng pangalan ni Vice President Sara Duterte hindi lang ngayon kundi kahit noon pa man at napakarami din talaga ng may gusto na maging presidente nga po siya ng Pilipinas at patunay nga po doon yung 32 million plus na boto ng pagka-vice presidente niya. Dagdag pa ni Atty. Sal Panelo na talagang magtuloy-tuloy daw ang pagsulong ng impeachment laban nga po kay Vice President Sara Duterte dahil ito nga daw ang nasa political agenda ng mga grupo nga po na namamayani sa ngayon. Pakinggan po natin ngayon ang naging pahayag nga po ni Atty. Sal Panelo sa naging interview nga po sa kanya ng UNTV Rescue and News. The political agenda is to eliminate VP Sara for the 2028 presidential election at all costs. Ako sinasabi ko na ever since, tuloy ang impeachment. Tuloy na tuloy yan. Walang kaduda-duda yan. Okay? Hindi mo mababago na yan. Diretso na yan. Unless na magkaroon ng kidlat ng kaliwanagan. Bawat isa. Pero I doubt it. It's there. Political agenda nga. Plano na yan eh. Nakaplano na yan. Well planned yan. Well planned. Kaya we are preparing for the worst. Sinabi naman ni Senator Bato de la Rosa na planado nga daw ng Kamara ang pagpapatalsik nga po kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan nga po ng impeachment trial. Ito ay sa kabila nga po ng panawagan ng Presidente Bongbong Marcos na wag na lamang nilang ituloy ang pagpa-impeach nga po kay Vice President Sara Duterte, ngunit yun nga po hindi pa rin nakinig ang mga taga-Kamara at ipinagpatuloy pa rin po nila ang pag-file nga po ng impeachment laban nga po kay Vice President Sara Duterte. Sa katunayan nga daw, sabi ni Senator Bato de la Rosa, kinabukasan nga daw ng magpahayag ng statement si President Bongbong Marcos ay nag-file na nga po kaagad ng impeachment complaint ang ilang mga sektor laban nga po kay VP Sara Duterte. Kaya pinaghahandaan na nga daw nila ngayon ang worst case scenario at yun nga po ang umakyat nga po sa Senado ang impeachment complaint nga po laban kay Vice President Sara Duterte kasi naniniwala nga daw si Senator Bato de la Rosa na kahit na humarap pa man daw si Vice President Sara Duterte sa mga kongresista at magpaliwanag nga po ay tuloy na tuloy pa rin ang impeachment laban sa kanya kasi nga hindi naman daw magsasagawa ng investigasyon ang Kongreso kung wala nga po silang plano na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Plano na yan eh, nakaplano na yan. Well planned yan, well planned. Kaya we are preparing for the worst. Sabi nga lang, kakapalabas lang yung text ng presidente nung araw na ito, kinabukasan, nandun na sila, nag-file na sila kaagad from the very beginning, kahit harap siya o hindi. Nakaplano na yung impeachment na yan. Nakaplano na yan. Hindi man yan mag-imbestiga kung walang balak na impeachment. Plano na yan. Kahit naharap siya o hindi, pupunta talaga sa impeachment yan. Otherwise, kung wala silang balak impeach si Bibi Sara, hindi yan nag-imbestiga. Alam mo ba kung ilan yung nag-raise ng kamay doon sa loob ng lounge namin nung tinanong kami na kung sinong gustong dagdagan yung pundo ng UBP. Alam mo kung ilang numbers yun? Oo, basta marami. Mahirap na, baka magalit sa akin yung naggano ng kamay. Baka magalit sa akin. Basta sabihin ko sa'yo, sobra 8. More than. Di tumaas ang kamay doon sa lounge. 1, 2, both re-electionist at saka hindi re-electionist. Ngayon naman po ay basahin po natin ang ilan sa mga komento sa naging pahayag nga po ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Sal Panelo tungkol nga po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Unahin po natin itong komento mula kay Dante de la Dinco. Good day po, wala po yan impeachment o anuman dahilan, wala kayo dapat sisihin. Kahit 10 pang impeachment na gawin, kung gumawa lang ng tama si VP Sara, walang magpapalis sa kanya. Kaya buhok lang o ano'y pa ang tanong sa suporta sa ating VP. Siya lang ang dapat sisihin, sobra silang magmahal sa pera. Congrats sa lahat po ng mababatas. I love Quadcom and its employees, officials. God loves the Philippines from
Lolodan, 67 years old, single, homeless, Simbo, Taguig City. Mula naman kay Rashid Amino, one of the problem on confidential allocation was late to arrive in the office of the Vice President. It was only December, therefore the whole year programs need to cope up so that the budget implemented that year and not returned in National Treasury. What I observed was clearly politics the purpose. I am challenging all non-governmental organizations that since that your intention is to save the country from capsize of corruption, let us join together to investigate all government high-ranking position, budget utilization. You start now OVP that must be continued to do so that it will not redound to politics. Galing naman kay Love Fell, since naman kayo puro critics, gusto nyo talagang makagulo no ang Pilipinas, sa palagay nyo papayag ang mga supporter ni VP sa mga ginagawa nyo? Pag sumiklab na ang apoy, maaawat nyo pa ba yun? Yan ayon sa kasabihan ng matatanda, kaya wag kayo padalos-dalos mga chong and chang isip-isip. Ayon naman kay Marie Grace Rana Belda, what happened to our government really proves na kahit sa company bawal ang magkamag-anak, especially on major positions. If the president and speaker is incompetent and anomalous, magbibigay sila ng favor pera ang posisyon para sumunod sa kanila and keep silent. If tumanggi ka, gagawan ka ng issue para matanggal. Sad to realize may 3 years pa under this admin. Sana makasurvive ang Philippines. Sabi naman ni Juanito Magalang, opinion ko lang bilang mamayan at tanong, papayag ba tayo mga mamayan na manaig ang kagustuhan ng makaliwang grupo na ma-impeach ang ating VP Sara Duterte? Siguro yun ang hindi magandang mangyayari na magharian ng mga makaliwang grupo na kalaban ng ating gobyerno. Yan ang aking opinion. Mula naman kay Romel Ramos, it's not for them to decide or control who will be the next president of the Philippines. It's the people who to decide. They said it's the money of the people. They are wasting the money of the people as well. For your information, this congressman's salary came from us, the people, and they wasting it. Galing naman kay Jello Switch, kung sakali din na pwede si Sara tumakbo, andyan pa si Bongo. Siya talaga dapat tatakbo doon at si Tatay Diggs ang mag-VP kaso nauto ng mga Marcos si Sara kaya umurong na lang yung dalawa. Ayon naman kay Black Spritzer, who is a dilemma, may confidential fund na hindi na-liquidate at talo walang resibo 6 years ago, pero kung mag-akusa kay VP, kala mo pagkalinis-linis, pati si BBM billion ang confidential fund ba't hindi hinahanapan ng resibo? Bakit sila ba nakinabang sa confidential fund ni BBM kaya hindi nila iniimbestigahan? Sabi naman ni Just Peachy, grabe na panggigipit kay Vice President Sara, para ako na papagod, praying that God will intervene sa nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. God bless the Philippines. Mula naman kay Chicken Monkey, if it is accountability, then file graft and corruption charges. That is the legal and just way to persecute someone with criminality. Filing for impeachment means political since he will be subjected to trial by Senator Judge, which we all know that they are not lawyer. At galing naman kay Castinito Labanan, sa mga nasasabi na confidential nga bakit inimbestigahan, sa pagkakalam ko ang confidential fund ay in-audit pa rin ng ICFAU, Body A, COA, DBM, DILC, GCG, DND, Joint Serial Number 2015-01 under the Office of the Chairperson of the Commission on Audit, at ito ay nanatiling confidential kung walang suspicious ang Rs nito. Ngunit sa kaso ni VP Sara may mga fictitious receipts sa kanyang disbursement record na naging dahilan upang ma-flag ng CAO, kaya siya iniipit sa Quadcom investigation.